Okay, dahil late upload tayo, tanungin natin itong mga baraha, no, ng mga halaman or mga bulaklak. Ano ba yung mga dapat nyong ibigay na alaala or paalala ngayong September 7, 2023? This is our special episode 1702, 1703, and 1704. Okay? Thursday, kukuha tayo dito ng tatlo. First card. Ay, love at first sight and proud spirit. Lagot. Ay, nako. And the second card, unanimity and harmony. Hala. Diyos ko. Third card, cheerfulness. O, diba? Para kung nagkaroon ng biglang energy. Okay. So, which is connected sa first three cards natin na na-discuss natin, diba? So, ibig sabihin nito, no, when you say that love at first sight and proud spirit, ito yung mga tao na natagpuan mo na, yung taong nagpatibok, nagpakilig, nagpaihi sa'yo sa sa matinding ang tawag nito. Yung para bang, di ba pag na-inlove ka, para kang naiihi kapag nakikita mo siya. It's either na hindi ka makasapagsalita, nakatulala ka, yung iba tululaway, yung iba naman kinikilig ng hindi alam, di ba? Tapos yung iba sobrang hiya, iwas ng iwas, di ba? Ito yung sinasabi, when I saw you, I fell in love, and you smiled because you knew. That's a quote from William Shakespeare. Pero which is true naman. Tapos ito naman, no, di ba? Sa mga pinagpala, no, sa mga taong sinagot, ng mga taong nagustuhan nila, ito yung nagkaroon agad sila ng unanimity at harmony. Ito naman yung mga panahon na, di ba kapag bago pa yung relasyon, todo galang, no? Todo hawak kamay pag bumaba sa sasakyan, bukas ng sasakyan, or pagbaba sa motor, may parang lahat-lahat na lang, di ba? Yung lahat ng kabutihan, lahat ng kagandahang loob, gandang asal, respeto, andudoon sa mga unang panahon, sa unang yugto ng pagmamahalan. Huwag muna tayong dumating doon sa mga bastusan. Dito, nasisense ko, parang gusto niyo agad dumating tayo doon sa mga bastusan, okay? So, ito naman yung sinasabi na he who lives in the harmony with himself, lives in harmony with the universe, which is from Marcus Aurelius, di ba? Kasi, ikaw yung tipo ng tao na kung mahal mo, mahal mo. Kung hindi mo na mahal, di sabihin mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Pero dapat totoo na hindi mo siya mahal. Kasi may mga tao na sinasabi na lang talaga nila na hindi na nila mahal yung tao na yan para hiwalayan sila, layuan sila. At yun lang yung tanging paraan nila para maibsan yung guilt nila sa sarili na sasabihin nila na hindi na nila mahal, pero yung totoo mahal nila, kaso nga lang may iba silang intensyon. So, yung iba dinadaan sa away para magkalayo, no? Pwede naman madala sa mabuting usapan. Ito naman yung dulo is, ito kasi yung sinasabi dito ni universe ngayon. Ito yung umpisa ng relasyon. So, dito nagkakaroon ng cheerfulness, di ba? It is spring again, and the earth is just like a child that knows poems by heart. From Rainier Maria Rilke. Ayun. So, I may not able to pronounce it correctly, but that's the quote. O, di ba? So, may mga ganun ang buhay natin. So, wag na tayong magtaka. Kasi, sasabihin mo agad ito yung mga boyfriend, girlfriend, MU, mutual na mga stage. At sa unang yugto, no, ng pagsasama or kasal, andun pa yung tamis. Tamis, saya, pagkamis, yung hindi ka kakain pag hindi talaga siya kasabay, no? Yung aantayin mo talaga siya kung hanggang kailan siya darating at saka kayo kakain. Yung parang tinutuhanan mo talaga yung till death do us part, no? Tapos, nung nagkaroon na kayo ng mga anak, ano na? Batuhan na ng mga kutsilyo, kasirola, baso, kutsara, tinidor, damit, kung ano-ano pang utensils ang makukuha mo sa kusina.
Tapos, andi dito na yung sigawan, sumbatan, no? Nakesyo pagod ka ako sa trabaho. Ito namang isa, sasabihin na ako, bilang ina, pagod ako sa ganito, sa ganyan. Sana, no? Kung yan lang din yung sumbatan ninyo sa buhay, di sana din na kayo nagpakasal, no? Kung magrereklamo ka na hindi mo kaya ang ganitong buhay dahil mahirap, hindi mo kaya ang ganitong buhay na maraming problema, na nakikita mo yung mga anak mo nagugutom, hindi makakain, hindi makabili ng notebook, hindi makabili ng lapis, ano pa ba yung common? Di tayo makabayad ng ilaw at tubig, di tayo makabili halos ng mga ganito, ganyan, di ba? So, alam naman natin yan na noon pa, lahat-lahat binibili kasi sumasama tayo sa magulang natin minsan ng grocery. Binibili. So, walang hinihingi, binibili. Meron man sigurong magbigay, paminsan-minsan, depende sa okasyon, pero walang binibigay araw-araw. So, sana, kung kahit hindi ka nakapag-aral, di ka nakapagtapos, kung marunong kang mag-observe sa paligid mo, gaano na ba kamahal yung ulam, bigas, gatas, diaper, mineral water, etc. No, di pa kasama yung mga gamot kapag nagkaroon ng sakit ang mga bata. Hindi pa kasama yung mga hospitalization, etc., etc., di ba? So, bago ka mag-asawa, no, bago ka magbuntis or mambuntis, tingnan mo sarili mo kung kaya mo. Kasi yung iba, tsaka pa nagtatrabaho kung kailan may anak na. Dapat baliktad. Bago ka mag-decide na magkaroon ng ka-live-in, ng asawa, ng mga anak, dapat handa ka sa sarili mo. May naipon ka na kapag ito na pangasawa mo, hindi ka mapapahiya sa magulang ng pinakasalan mo. Ganun din kahit ikaw babae. No? Kapag nagpakasal ka sa isang lalaki, kailangan handa ka na andyan yung biyenan mo, babantayan yung kilos mo, kung paano mo alagaan anak niya. Andyan yung titignan yung loob ng pamamahay, kung malinis ka bang magligpit, marunong ka bang maglaba, magluto. Kasi siyempre, yung mga nanay, pinalaki nila yung anak nila sa pinaka-the best na nakayanan at nagawa nila. So, kung ikaw na wife, hindi ka marunong mag-alaga ng husband mo, hindi ka marunong maglinis, magluto, maglaba, at hindi ka rin marunong mag-alaga ng mga anak mo, talagang magiging pasaway ka sa mata ng biyenan mo, di ba? Sa mata ng kapitbahay mo, at lalong-lalo na sa mata ng asawa mo, ng husband mo. Kaya nga sinasabi, mabuti pa yung mga lalaki nag-iintrega lang ng pera. Pero yung pagiging ina, wala walang expiration, walang retirement. So, pag-iisipan mo kung ikaw ay babae, no? Kung hindi ka marunong maghanap ng sarili mong pera, mag-isip-isip ka ng 5 milyong beses. Kasi kailangan, kung hindi ka marunong magtrabaho at magluto, kailangan may sarili kang sahod para kumuha ng yaya at ipagawa sa yaya yung paglilinis, pagluluto at etc. May ganun dapat. Kasi hindi ka marunong di ba? So, iasa mo doon sa mga yaya, o di, kailangan mo ng extra income para isahod doon sa yaya. Hindi naman po pwede na sabihin mo sa asawa mo, o kesyo pinakasalan mo ko, kailangan magbuhay rin na ako, no? Ikaw magbayad ng lahat, uupo lang ako, magsi-cellphone, mag-o-online kahit walang sa income. Ganun yun. Yung utak kasi na mahirap, lalong nagpapahirap. Yung utak ng taong marunong magtipid, magtrabaho, may ambisyon sa buhay, naghahanap ng paraan yan, paano makaiwas sa kahirapan sa darating na tamang panahon. So, kung yung gusto mo muna umunlad ang buhay mo, isang tabi mo ang pag-ibig. Pero kung gusto mo namang mag-dive sa pag-ibig, huwag kang magtrabaho. Mag-afam ka. Kasi hindi lahat ng afam hindi lahat ng afam mayaman. Yung iba disabled. Yung iba retire.
'Di ba? Retired na yung iba dun. O, di wala. So, go tayo sa English episode na naman. Kayo na mag-decide kung saan kayo gusto. Okay?